Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habang tayo nagkakapit, nagkukintuhan, sa kanila yung half million, sa amin yung half million, nagkita kami, naging 1 million. Ilang milyon na yan? Ashallah. Ustads, mayroon palang tanong na isa rin nagtatanong sa akin pero hindi ko nasagot. Dahil sa, kumbaga, hindi ko maano yung may paliwanag sa kanya yung tamang kasagutan. Kaya isinumbong ko ito sa iyo para masagot ng tama at ng detalyado. Ano po daw ang hatol sa tuwing ikaw ay nagsasala at ikaw ay nakatawa? Tanggap ba yung sala or invalid yung sala? Jazakallah khair. Masyaallah tabaraka. Susin mo na bro. Tumawa, umiti, malakhak. Ayan. Kasi magkakaiba yun eh. Sasagutin yung sala. Tatlong kategorya. Bismillah wa salatu wa salam. Yun no. Hindi ko na pumaalala, Your Honor. Kakain na ng sistema ng sinit. Okay. Anyway, magandang tanong yan. Pero ang tanong, naka-experience ba kayo niyan? Habang nasasala kayo ay tumatawa? Yung tabassam, yung ano lang, yung parang smile, parang ngiti lang na normal. Okay. So, Nagpapakyut. merong tatlong term sa Arabic, no? Yung, which is tabassum, yun yung ngiti. Yung dahak, yun yung tawa. Yung kahkah, yun yung halakhak. Ah. Dalawa doon, invalid ng sala. Yung isa doon, hindi nakapagpapol ng bisa ng sala. So ano yung dalawa doon na nakapagpapol ng bisa ng sala? Yun yung kahka at saka yung dahak. Ibig sabihin, yun yung paghalakhak at saka yung pagtawa. So pag ikaw ay tumatawa or humalakhak, kahit pa hindi mo sinasadya, invalid ng sala. Kasi ito ay nagpapahiwatig sa pagkalang laro. Habang ikaw gumagawa ng pagsamba, naglalaro ka. Istisja. So hindi pwede yun. So kailangan serious. You know? Pero yung tabassum, smile o ngiti, hindi ito nakapagpapo ng bisa ng sala. Okay? Yung tinatawag na, ganun lang ba? Okay? Pero of course, ang tanong kasi, bakit ka tumumiti? Kinikilig. Kinikilig. Sa alin ka? Anong iniisip mo habang ikaw ay kinikilig? Habang ginagawa mo yun? Suraton Nisa. Nangyari yun. Suraton Nisa. Sa likod ka sa likod ka ng mamon. Tapos, yung nasa harap mo, minsan, hindi natin sinasadya na nakita mo yung likod niya o hindi butas yung ganito, mapapangiti ka lang ba? Nakita mo? Yung pag ganyan, pag ngiti, kasi ang ngiti kasi walang sounds yan eh. Diba? So, voiceless. Yung nakita mo lang, minsan pinipikit ko na lang yung mata ko. Parang kasi masisirang pusyo mo eh. So, walang problema doon. Basta ikaw ay nanatili sa focus. Yung sabi natin yung tinatawag na pag-ngiti. Pero yung pagtawa, lalabas eh. hindi pwede yun kasi nakapagpapawalang bisa ng mundo. Diba? Oo. So, makikita natin yung kigoy. Yung alkansya nga. Minsan doon sa tapos Figurine. negro pa. Negro pa. Pinipol. Yung likod, Amerikana, yung puwet, negra. Ay, ano muna tayo? Cut! Hindi yung tawag dyan. Disclaimer muna tayo ha. Siguro lang. Patawa rin tayo. O hindi po to. Siguro lang. Siguro lang. Okay. Ikakat na yung stand na nakaliban? Ana bariton min huma. Balay sa hapon niya. So yun. So malinaw ika nga. So asa mo sali, kailangan i-focus mo, ibalik mo sa focus ang iyong sala. So yun, basta wag kayong tumawa, wag kayong humalakhak habang kayo nagsagawa ng sala. Kapag ginawa nyo yun, automatically invalid yung sala mo. Kailangan mong ulitin. Pero ang tanong, pag nangyari mo sa halimbawa na sige, tumawa ka, kahit hindi mo sinasadya, habang nasasala ka, so sabi natin kanina, invalid. So ano gagawin na? Magugudo? Kailangan mo magudo ulit? Kailangan mo bang, sabi natin, isa ka to para mamudo kasi invalid ang sala? Sa palagay mo? Hindi, bakit? Hindi mo nakakawala ng... Hindi nakasira. Pagtawa. Hindi ibig sabihin, nasisira yung sala mo, nasisira yung mudo mo.
Kasi yung pagtawa, hindi nakakasira ng wudu. So, walang connection yan sa invalidity ng sala dahil sa pagtawa. So, wag natin imikos-mikos. Kasi minsan, yung mga impormasyon na natin, mikos-mikos, pag-iisip natin, mikos-mikos. So, hindi mo pwedeng yan, hindi mo pwedeng ipaghaluin. You know? So, iba yun. So, walang problema. Basta magbalikan na lang, parang enough, mag-start ka ulit magtakbiratul ihram. Halimbawa, 2 raka'a na sila. Tapos nakasabay ka sa umpisa, tapos bigla ka tumawa. Ganon. Di ba? So, invalid na yon. So, yung mga na simulan, wala na yon. So, kailan mag-ano ko ulit? Allahu Akbar. So, mag-start yung bilang. Nakita mo ngayon yung tansya. Meron akong tanong, Ustad. Ano bang, related ba dyan? Oo. Ito tuloy mo na. Sa sala din. Actually, na-experience ko rin kasi yun. Ay, siguro sa atin minsan may naka-experience din ng ganun. Nung nasa state of sala ka na, pasintabi sa mga mga kapatid natin. Kasi minsan, kagaya sa akin, sa construction site, pag naiipit ako minsan ng mga tao namin, sobrang alam mo yan yung amoy, sobrang hindi ko nakakabengot, no? Hindi ko na matik. Masisira yung kusyo ko eh. Okay na nalalabas ako doon. Yes. Tapos lipat ako sa iba. So, napakamartir mo naman kung gusto ka doon. Minsan iniisip ko kasi, sumanal. Bro, sumanal. Namatay ka doon, sahid ka. Nasisira yung kusyo ko. Atras ako dyan, lilipat ako ng O kasi, bakit mo ginawa yun? Kasi kailangan. Kasi you have to protect your, your concentration, your focus. Hindi ibig sabihin na, mo siya, yung bang kinukutsa mo sila. Okay, ang rason mo doon, umiiwas ka kasi para sa ganun, mapangalagaan mo yung sala mo. Kasi pag nag-stay ka doon, wala ka nang ibang gagawin kundi magaganyan sa ilong mo. Tapos maiinis ka pa kasi ang gusto mong mauna, gusto mong mahuli. So, totoo yan. So, kailangan all you have to do is to sabihin natin, yung kumbaga hadya kasi yan eh, darura kasi yan eh. Kinakailangan kasi gawin yun para sa ibang bagay, para sa mapangalagaan yung isang bagay. At yun ang tinatawag na sala mo. No? Kaya yung pag umalis ka doon, automatic yung mga nandoon, sila ay i-feel nila yung tinatawag na sabihin natin. Although sa Islam kasi bawal kang mag-iwan ng saf na hindi nakadugtong. Okay, I mean it's a crime scene kumbaga crime violation 'yun, kumbaga crime scene. Violation 'yun. Nag-i-issue yan ng COVID. Di ba? Violation talaga 'yun kasi wala namang kung walang dahilan. You know, na iwan mo yung staff na kung saan may mga farag, may mga interval. So, pag walang dahilan, since mayroong dahilan, dahil sa bagay na ito. So, yun, wala namang problema doon inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi, kahit ako ginagawa ko yan. Pero kung harap ka lang, puputulin mo yung kung ikaw ay kasi pwede ka naman mag-move sa labang nakakonsentrate, atras ka tapos gaganon ka magano o gaganon. Malayo. No, magiging invalid yun kapag nawala na ka na sa direksyon ng kibla. Control. Kasi kabilang sa kondisyon ng sala, kailan nakaharap sa kibla. Huwag mong alisin yung sarili mo. Kasi pag pinag-usapan ng obligatory prayer, pag sunna kasi, hindi obligado na ikaw ay sabihin natin na sa kibla. Usually, lagi umalis talaga ako. Tapos, mag-start ka na ulit. Isa pa, Ustad. Isa pa, Ustad. Yun talaga, dapat. Yung 2 raka bago mag-fajr. 2 raka bago mag-fajr. Narinig ko na rin yung pinag-aralan namin ko sa Dabuan. Kaya lang hindi ko makuha yung hadith ba, patungkol dito, yung dalil niya. Na once na nag-ikama na, wala nang yung 2 raka bago mag-fajr. Sahi ba yun? Once na nag-ikama na, sabihin kapag putol na yung 2 raka na bago magpatiyar, hindi ka na pwedeng mag-sartol patiyar yung mag-sad na rawatib. Kailangan mo mag-join doon kung ikaw ay na late. Kailangan mag-join kasi papalitan mo na lang yun. Kasi ang dami kong nakikita ngayon, humahabol pa, ongoing na yung kahit ikama na, kahit unang raka na, nag-reset na yun. Ang dami nga habol yan. Naalala ko yung... Dami kong nakikita ng ganyan. Ay lang kasi hindi ko alam pag i-upload ko, baka hanapan ako ng dalil o ano. Hindi ko maalala yung lafab. Kaya pag talagang nalakad dalil na may Malafab ba yan? Hindi ako pumatos sala. Aywa? La salata illa salatul Hindi ko maalala. Tingnan natin kung check mo sa yung hindi ko kasi gusto kong i-upload minsan, baka tanungin sa akin, anong dalil mo diyan?
Yan. Hindi ko alam kung anong Sabi mo, bigla, sinabing dalil. Yung obligado. Kasi obligadong salag. O mas ano kasi yun, Kaya mas nga. kailangan tugunin. Kaya nga, kahit na nakakama na, nakapagpagmira talaga. maraming, ang daming humuhabol dyan na kwan. Kasi yun ang hadith yung sallallahu alaihi wasallam. Ida ako salat, wala salata illa salatul makruh. Wait, okay, matisala. Kaya minsan ng Pero yung napag-aaral namin ko sa Abuhanin, patungkol dyan naman, yun ganun nga. Kaya lang, saka yung kung halimbawa na umpisa mo isang raka na, tapusin mo na yung ano mo, tapos bago saka ka mag-join sa obligatory. Pero yung ang dami kasi nakikitang ganun. Ang ko ang kaalaman din. Basta yung nag-ikamat na, obligado na automatic unahan mo na. Kasi yung dumarating minsan, lalo dyan sa Al-Haram, subhanallah, ahabol pa talaga yan. Oo, yan bro, marami. Ayan o, nakaragat yan. Sa Sahih Muslim yan. Okay? Lakad, Lafag. tama yun. Yes. Nakalagay sa hadith ni Prophet ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na idha uqimatis salat fala salata illa al-maktuba, which is kharaja Imam Muslim. Sabihin kapag naisa katuparan na yun, inaitayo na yung tinatawag na ano, Sala. naitayo na yung sala. Dami. Oh, nagkama na yung sala, walang anumang pagdarasal maliban lamang sa obligadong pagdarasal. Okay? Of course, there's an exemption to that. Kung nakaumpisa ka na, nagsimula ka na, no, nagsimula, yan ay applicable lamang kapag hindi ka pa nagsimula. Hindi ka pa nagsimula. Ibig sabihin, ikama ng sala, Naka-isang raka ka na. okay. Ito yung mga senaryo na yan. Kapag nag-ikama na yan sa lahat, saka ka pa dumating, hindi mo pwedeng sa katuparan yung Dalawang raka. dalawang rakaaw. Yung Anumang sunna, sunna. maliban lamang sa tinatawag mag-join ka, okay, kasama na ang mga obligadong pagdarasal. Yan. Pangalawa, kapag nag-start ka na hindi pa nag-ikama, start mo lang, biglang nag-ikama. So, kailangan mong putulin yung tinatawag na sabihin natin mo yung sunna na yun. Now, pagkatapos nun, ay mag-join ka. Ang pagputol niyan ay hindi mo na kailangan sabihin natin magsalam. Muslim, oo. Diretso ka na, putulin mo, diretso ka na pumasok. Pangalawa, kapag natapos mo na yung unang rakaa at nasa kasagsagan ng pangalawang rakaa, tapusin mo na yun, after that mag-join ka. Kasi siyempre, maabutan mo po yung tinatawag na unang-una yung rakaa, yung first rakaa nila. May pangapat siya. Kadugtong. Yan pa dalit tidal. Yung pagkatapos ng ruko, nag-itidal at nag-ikama. Okay. So, diyan nagkaroon ng khilaf ng mga scholar. Pwede mong sabihin natin putulin at pwede mong ipagpatuloy. Okay? So yun. So kung sa palagay mo, kaya nga sa sunna, wag tayong ang sunna sa pagsagawa ng sunna na pagdarasal ay ang mabilisan. Kaya nga mayroong hadith na naisalaysay kay prophet sa mga sahaba na nakita ng prophet kapag sila nagsagawa ng sunna, hindi nila alam kung binasa ba niya ang Fatiha o hindi niya binasa ang Fatiha. Okay? So ano ba? Sa hindi matagal at hindi rin tinatawag na masyadong mabilis. Sabihin dito na hindi yung magsusunna ka pa, Suratul Baqarah, ano mo? Suratul Baqarah yung i-recite mo. Diba? Sa isang raka, Suratul Baqarah, sa isang pangalawang raka, Suratul Nisa. Okay lang sa lang, tarawih. Okay lang yung kasi tarawih, di ba yung isa pa naman yan? Pero yung sunna, Ustad, na may maikli na sura, mas mainam ba yun? Yes, mas mainam na yun. Actually, yung mga, sabi ng mga ilan sa mga scholar, sa unang raka ay Suratul Kafirun, pangalawang raka ay Suratul Ikhlas. Sunna yun, Ustad, di ba? Yes, lalo sunna sa yun. Lalo pa sa tawaf, Fajr at after saka tawaf, sa Maghrib. Nabasa akong hadith na patungkol sa ganun eh. May follow-up question. Ano yung mayroon bang particular na oras yung tinatawag na Salatul Tawbah? Ang Salatul Tawbah, ito yung tinatawag sa Salatul Tawabin, Salatul Awabin, no? Which is sila yung mga Salatul Awabin, which is sinasabi nila after ng Salatul Ishraq o Salatul Duha, di ba? Yan yung mga, ang sabi naman nila yung Salatul Duha, yung Salatul Awabin. Anyway, kanya-kanyang explanation ng mga scholar dyan. Pero ang mahalaga, ito ay naisa katuparan during the day. Pagkatapos na sumikat yung araw, pagkatapos magsasala silang dalawang rakaah, yun yung Salatul Awabin. Ito yung sala ng mga nagtatawba, hanggang babalik loob sa Allah. Parang may nabasa ko na parang inahalin tulad din nila sa Salatul Duha, yung sa diba, Duha. Yun. May lang sabi, ang Salatul Ishraq, Salatul Duha. Ang sa iba, Salatul Duha, Salatul Awabin, yun na yun. Na ibiniba lang yung tinatawag na pangalan, term. Okay. Inshallah.
So yan yung specific na ano, specific na sala para sa mga nagtatauba, salatul awabin. Ating follows. Ating pal. So maraming salamat. I think malalim na yung gabi. Nakabera ko na si Kam. No? So magano muna si ano? Kabera ko na si Kam. Sige po. O ano pa, baka may follow up ka pa dyan habang naghihintay tayo. May ano ba ba? Meron pa? Ano pa ba? Iba naman yung pinipicturean mo dyan kung sino-sino yung mga ano ba. Yung ano, yung mga masala na palaging nangyayari. Ano yan? Yung mas maganda yung katanungan na palaging nangyayari ba Oo, na hindi laging- napapansin ng tao.